Hey mga ka-money beast mind, napapansin mo ba na parang hirap ka na sa buhay? Parang lagi ka na lang pagod, stressed, at walang gana. Baka naman kasi may mga ugali kang dapat nang iwasan, mga bad habits na humihila sa'yo pababa. Tara, samahan ninyo ako ng Money Beast Mind, alamin natin ang 10 ugali na dapat mong iwasan para umasenso ka. Super relatable to, promise. Kaya humanda na kayong mag-notes at i-level up ang buhay natin. Alam nyo ba yung feeling na ang dami mong dapat gawin, pero parang ayaw mo pang simulan? Yung tipong kahit alam mong importante, parang mas gusto mo pang magpahinga o mag-scroll sa social media. Yan ang procrastination, mga ka-money beast mind. Isang malaking hadlang sa ating pag-asenso at productivity. Yung tipong mamaya na lang, bukas na lang, next week na lang, hanggang sa dumami na ang mga dapat gawin at lalo kang ma-stress. Hanggang sa magpili up na lahat at lalo kang ma-stress. Dapat iwasan natin to. Ang cluttered na workspace ay nagiging simbolo ng cluttered na isip. Isipin mo, kung sisimulan mo na agad yung task, mas maaga mo rin itong matatapos. At kapag natapos mo na, mawawala na rin ang bigat sa iyong balikat. Mas maaga kang matatapos, mas maaga ka ring makakapag-relax. Mas masarap magpahinga kapag alam mong wala ka nang iniisip na pending tasks. Kaya simulan na natin ang pagiging productive. Minsan, ang pinakamahirap na parte ay ang pagsisimula. Pero kapag nasimulan mo na, tuloy-tuloy na yan. Isipin nyo rin, yung oras na nasasayang natin sa pag-procrastinate, pwede nating gamitin yon para sa mas importanteng bagay. Oras na hindi na natin mababawi. Pwede tayong mag-spend ng quality time with our family and friends, na minsan ay napapabayaan natin dahil sa dami ng trabaho. Pwede tayong mag-aral ng bagong skills, na magagamit natin sa ating personal at professional na buhay. O kaya naman mag-focus sa ating mga goals. Mas fulfilling, di ba? Ang pag-abot ng ating mga pangarap ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Kaya huwag na nating sayangin ang oras sa pag-procrastinate. Start now, not tomorrow. Ang bawat segundo ay mahalaga. Isipin mo rin yung feeling ng accomplishment kapag natapos mo na yung task. Yung saya at ginhawa na dulot ng pagkakaroon ng isang productive na araw. Kaya tara na mga ka-money beast mind, labanan natin ang procrastination. Magtulungan tayo at magbigay ng inspirasyon sa isa't isa. Small steps lang muna, then eventually, magiging habit na natin ang pagiging productive. Ang mahalaga ay magsimula, kahit maliit na hakbang lang. Next naman mga ka-money beast mind, ang negativity. Alam nyo ba na isa ito sa mga pinakamalaking hadlang sa pag-unlad natin? Ito yung parang ulap na bumabalot sa atin at humaharang sa sikat ng araw, charis. Parang walang liwanag na pumapasok sa buhay natin. Yung tipong puro negative thoughts ang nasa isip natin. Hindi ko kaya yan, ang hirap naman, wala akong pag-asa. Lahat ng ito ay nagiging hadlang sa ating pag-asenso. Naku, mga best, dapat tanggalin na natin yan. Kailangan nating mag-focus sa mga bagay na makakatulong sa atin. Isipin nyo, kapag puro negative thoughts ang nasa isip natin, paano tayo magiging motivated para mag-improve? Paano tayo makahanap ng inspirasyon? Paano tayo asenso kung wala tayong tiwala sa sarili natin? Kailangan nating maniwala sa ating kakayahan. Dapat palitan natin yan ng positive affirmations. Kaya ko to, magagawa ko to, I am strong and capable. Araw-araw ulitin natin ito, I am strong and capable. Kapag lagi natin itong sinasabi, mas magiging confident tayo. Try nyo mga ka-money beast mind, nakaka-boost ng confidence, promise. At hindi lang yan, pati mga tao sa paligid natin ay maapektuhan. Ang negativity din, nakakahawa yan, parang virus na kumakalat sa paligid. Kaya kung negative tayo, malamang negative din yung mga taong nasa paligid natin. Kaya kung negative tayo, malamang negative din yung mga taong nasa paligid natin. At ito ay hindi makakatulong sa ating pag-unlad. So, let's spread positivity na lang. Mag-focus tayo sa mga magagandang bagay. Isipin natin yung mga blessings natin, yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Be grateful. Araw-araw, magpasalamat tayo. At tandaan, hindi naman porket positive tayo, wala na tayong problems. Ang mahalaga, paano natin hinaharap ang mga ito. Eto mga ka-money beast mind, isa sa pinaka-importanteng ugali na dapat nating taglayin, ang disiplina. Disiplina sa sarili, disiplina sa oras, disiplina sa lahat ng bagay. Kasi kung wala tayong disiplina, parang barko tayo na walang timon. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Isipin nyo, kahit gaano kaganda yung mga plans natin,
Kung wala tayong disiplina para i-execute yung mga plans na yon, wala rin. Parang nag-daydream lang tayo. Kaya dapat matuto tayong mag-discipline sa sarili natin. Start with small things. Halimbawa, mag-set ng alarm at bumangon agad, kahit antok na antok pa. Ang disiplina din, parang muscle yan. The more you use it, the stronger it gets. Uy, mga ka-money beast mind, relatable ba ito? Poor time management. Madalas pa kayong nahuhuli sa mga appointments o meetings. Filipino time, ika na nga nila. Pero hindi ba't nakakahiya at nakainis din minsan? Pero alam nyo ba, yung pagiging late o yung hindi pagsunod sa oras, nakaka-affect din yan sa ating pag-asenso. Hindi lang sa trabaho, pati na rin sa personal na buhay. Kasi parang sinasabi natin na hindi natin pinapahalagahan yung oras ng ibang tao. At syempre, hindi rin natin pinapahalagahan ang sarili nating oras. Dapat matuto tayong mag-manage ng ating oras. Hindi lang para sa iba, kundi para sa ating sarili. Gumawa tayo ng schedule at sundin natin ito. Maging disiplinado sa pagsunod sa ating mga plano. Planuhin natin yung ating araw para alam natin kung ano yung mga dapat nating gawin at kung kailan natin ito gagawin. Maglaan ng oras para sa bawat gawain. Time is gold, ika nga nila. At totoo ito dahil ang oras ay hindi na natin mababalik. Kaya huwag natin itong sayangin. Gamitin natin ito ng tama at maayos. May mga techniques din tayo na pwede nating gamitin para mas ma-manage natin yung ating oras. Subukan natin ang mga ito at tingnan kung alin ang pinaka-epektibo para sa atin. Alam ko mga ka-money beast mind, nakakatakot magkamali. Yung feeling na parang mapapahiya ka, na parang magiging laughing stock ka. Pero alam nyo ba, ang pagkakamali ay part ng learning process. Walang taong perfect. Lahat tayo nagkakamali. Ang importante, matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Huwag nating isipin na end of the world na kapag nagkamali tayo. Isipin natin ito as an opportunity para mag-improve, para maging better version of ourselves. Isipin natin, okay, nagkamali ako. Ano yung natutunan ko dito? Paano ko ito may iwasan next time? Huwag din tayong matakot mag-take ng risks. Kasi kung takot tayong magkamali, takot din tayong sumubok ng mga bagong bagay. Ito pa isa, mga ka-money beast mind ang pagsisi sa iba. Kasalanan niya kasi, hindi ko kasalanan yan kung hindi dahil sa kanya. Familiar ba? Naku mga best, dapat tigilan na natin yan. Kasi kapag sinisisi natin ang iba, parang tinatanggal natin yung responsibilidad sa sarili natin. Parang sinasabi natin na wala tayong control sa ating buhay. Na victim tayo ng circumstances. Pero hindi, mga ka-money beast mind. We have the power to change our lives. Isipin nyo, imbes na sisihin natin ang iba, bakit hindi natin isipin kung ano yung pwede nating gawin para maayos yung sitwasyon? Mga ka-money beast mind, sa panahon ngayon, ang daming distractions. Social media, Netflix, K-dramas, online games, ang hirap mag-focus. Pero alam nyo ba, ang lack of focus ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo umasenso. Kasi kapag hindi tayo focused, hindi natin nagagawa yung mga dapat nating gawin. Parang naglalakad tayo na nakapikit. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kaya dapat matuto tayong mag-focus. May mga techniques din tayo na pwede nating gamitin para ma-improve ang ating focus. Like the Pomodoro technique, mindfulness meditation, or yung pag-create ng dedicated workspace. Mga ka-money beast mind, paano tayo asenso kung wala tayong goals? Parang naglalakbay tayo ng walang destination. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kaya dapat mag-set tayo ng goals. Isipin nyo, ano ba yung mga gusto nyo ma-achieve in life? Gusto nyo ba magkaroon ng sarili nyong bahay? Gusto nyo ba mag-travel around the world? Gusto nyo ba magkaroon ng successful business? Write it down, mga ka-money beast mind. Kapag may goals tayo, mas motivated tayo para magtrabaho. Mas inspired tayo para magpursige. Kasi may clear vision tayo kung ano yung gusto nating mangyari sa buhay natin. Dapat din smart yung ating goals. Balik tayo dito mga ka-money beast mind, ang pagiging easily distracted. Kanina, distractions ang pinag-usapan natin. Ngayon, yung pagiging madaling ma-distract. Parang magkapatid sila, di ba? Pero iba pa rin yung approach natin dito. Kasi dito, yung sarili natin ang dapat nating i-train para hindi madaling ma-distract. Isipin nyo, nagtatrabaho kayo, tapos biglang tumunog yung phone nyo. May notification sa Facebook. Siyempre, titingnan nyo.
Tapos scroll kayo ng scroll. Next thing you know, 1 oras na ang nakalipas. Nawala na kayo sa focus. Last but not the least, mga ka-money beast mind, ang hindi pag-ako ng responsibilidad, parang kapatid din ito ng blaming others. Pero dito, hindi natin sinisisi ang iba. Hindi lang natin inaako yung responsibilidad. Parang nagtatago tayo sa dilim. Isipin nyo, nagkamali kayo sa trabaho. Imbes na aminin nyo yung pagkakamali nyo, nagdahilan kayo. Hindi ko alam, hindi ko sinabi, hindi ako na-inform. Parang tinatakbuhan nyo yung responsibilidad nyo. Dapat matuto tayong panindigan yung ating mga actions. Salamat sa panonood mga ka-Money Beast Mind. Recap sa 10 ugali na dapat mong iwasan. Pagsuko. 2. Negatibong pag-iisip. 3. Pagiging tamad, pagiging makasarili. 5. Pagiging walang disiplina. 1. Walang plano. 7. Walang tiwala sa sarili. 8. Pagiging walang pasensya. 1. Pagiging walang respeto sa oras. 10. Pagiging walang pakialam. Maraming salamat sa panonood. Mag-comment ang inyong thoughts about sa video na ito. Like and subscribe. Thank you.